A pleasant day, everyone! So guys, in this video, we will teach you how to reformat or mag-install ng OS in our PC. And same lang yan guys sa desktop or laptop. Same lang sila ng procedure. But before that, we will introduce ourselves first. So my name is Nurjian Biumar. I am Siripa Galit. And I am Juman C. Tumanlas. So guys, the first step we need to consider or remember to reformat and install OS is to make sure that we have a bootable USB flash drive. So ito yung gagamitin natin to reformat and to install ang operating system. So if you don't have a bootable USB, kailangan mo gumawa. Yes, so bakit kailangan mayroon tayong bootable USB para sa pag-reformat o sa pag-install ng operating system? Because that we need para magawa natin ang pag-reformat or mag-install ng operating system sa ating PC or sa laptop. So guys, huwag na natin patagalin, simulan na natin. Yes. So guys, to reformat, no? Yes, this is our USB. Then we will plug it in our motherboard. Yes, our board, and then yes, this is a bootable USB, guys. Yeah, that's what we need to reformat or to install an OS or to reformat. Yeah, and then first we will go to we need to enter BIOS. Kailangan nating pumunta doon upang mag-set up doon. Dahil doon tayo magsimula sa ating content. Just restart the computer and then yes, restart. And then to enter our BIOS, guys, we need to click the delete or F2. Yeah. You need to click the delete or F2 para makapunta tayo sa BIOS natin. Yes. Yes. So we're here in our BIOS now. So what we're going to do is hahanapin natin ang boot na tab. Yes, dun tayo maghahanap. Yes, so as we can see, no, nakikita natin na ibang-iba ito sa ibang mga tutorial na nakita natin sa YouTube or sa iba't ibang platform ng social media. So ito ay ibang-iba dahil MSI ito na ang nabili natin yung motherboard ay MSI and iba siya, no? Iba siya. And then so sa ganitong klase na na motherboard, makikita natin yung boot tab ay nandito sa settings. Yeah, as we can see, nakikita natin siya dito. Itong boot. So, click lang natin 'yan and then mapupunta tayo dito. At pagkatapos niyan, so pareho lang din ang gagawin natin sa ibang mga tutorial sa YouTube. Like, hindi natin sila papapakikialaman. Silang itong ibang option na to. So, only option 1, no? Only option 1, click it. And then, hahanapin natin yung USB natin kung saan. So, anong pangalan ng USB natin? So, nakikita ko na ang USB natin na ito ang USB natin. Click lang natin to. At pagkatapos, save lang natin yan. Para hindi ka malito, pwede lang F10. Yes, F10. Pero pwede din i-exit mo at magpa-pop up pa rin yan. And then, save configuration and exit. Yes mo lang yan. Just click yes. Then, so okay. So after natin ayusin lang lahat ng settings sa BIOS, no? Tulad ng pag-edit, pag-set ng boot priority para mauna yung USB, inuna natin yung USB. Mapupunta na tayo dito sa black screen. So normal lang po ito. Yes, so normal lang po ito. Ibig sabihin,
nagsisimula ng mag-load yung Windows installer galing sa USB. So hintayin lang natin ng ilang seconds hanggang sa lumabas yung Windows setup. Yes, setup window. Then so once lumabas na yung installer, doon na tayo magsisimula sa pag-install ng Windows 11. Yes. And note to remember din guys ay kung ano yung na-install sa inyong bootable USB, if it is Windows 11 or Windows 10, Windows 10 or Ubuntu, like kahit anong system, yun din yung i-install natin o mai-install dito sa ating computer o babasahin sa computer natin kasi yun ang gamit natin na USB. Okay? So nandito na tayo ngayon sa language setting. So dito natin pipiliin kung anong language ang gagamitin ng Windows installer. So para sa language to install, pipiliin namin yung English o US kasi ito talaga ang standard at recommended ng Windows. So sa time and currency format pod, pipiliin natin ang Philippines dahil nandito tayo sa Pilipinas para tumugma ang time, date at currency settings. Yes, at pagkatapos i-next lang natin and then dito na tayo sa select keyboard setting. Yes, and nasa sa inyo na yan guys kung ano ang pipiliin ninyo. Yes, choice niyo na yan. So ang pipiliin ko ay ito. Yes, ito ang pipiliin ko dahil gusto ko maranasan din. So nandito na tayo sa select option. Yes, makikita natin dito yung dalawang choices, install Windows 11 and repair my PC. So since ang goal natin sa video na to ay fresh installation at hindi naman tayo nagta-troubleshoot ng problem, ang pipiliin natin ay install Windows 11. Then agree lang tayo and then pagkatapos mag-next. So okay, nandito na tayo sa part ng installation kung saan hinihingan tayo ng product key. So ang product key ay isang 25 character code na nagpapatunay na legit at activated ang copy ng Windows na ginagamit natin. So usually, makukuha ito kapag bumibili tayo ng bagong laptop, pre-built PC o bumili ka ng Windows license online. Pero sa case natin, wala tayong product key ngayon. So at ito ay okay lang yan kasi pwede pa rin tayong mag-proceed sa installation. So, pipindutin natin itong option sa baba na I don't have a product key. Kapag pinili natin yan, i-install pa rin ni Windows 11 ang system natin. Pero, later on, pwede mong i-activate kapag nagkaroon ka ng legit product key. So click lang natin itong I don't have a product key para makaproceed sa next step. Yes. So, ngayon ay nandito na po tayo sa select operating system, select image, So, mag-select tayo ng operating system. So, makikita natin may iba't ibang Windows edition tulad ng Windows 11 Home, like that. Yan lahat. Windows 11 Pro, Windows 11, yes. So marami tayong nakikita. And then so ang pipiliin natin ay ang Windows 11 Pro. Bakit? So kasi ito yung version na mas maraming features compared sa Home. Kasama na dito yung mga remote desktop, advanced security features, better for productivity and multitasking. Kaya kung gusto mo ng mas full-featured at professional level Windows 11 Pro ang best choice. So i-select natin ang Windows 11 Pro. So ngayon, kailangan lang natin i-check yung accept the license terms para makapag-proceed na tayo. Yes, ito yung mga license terms na kailangan nating unawain at basahin upang tayo ay para malaman natin kung ano ang nilalaman ng pinagkakasunduan. Bale ito yung dapat mong malaman sa Windows 11 na OS na in-install mo. Okay? Yes. So just accept. Yes, i-accept lang natin 'yan. Yes. So So yes, nandito tayo sa select location to install Windows 11. Okay. And then we choose lang, mag-select lang tayo dyan, pumili lang tayo dyan kung alin ang ating gusto. Yes, and then
Yes, and then next, then yeah, next, then ready to install. So yes, install natin, select natin install, and then ito na. Yes, ito na. Installing Windows 11, and then wait lang tayo hanggang sa matapos. Hindi natin i-off ang ating ang mga computer natin, at hahayaan lang natin na ganyan at para ma-complete na siya, and then forward lang natin ito. Kung ipopost natin ito sa YouTube, i-forward lang natin to kasi matagal-tagal to. Okay? Yes. Okay, so natapos na yung installation natin ng Windows 11. So umabot na siya ng 100%. Pagkatapos nito, mapapansin niyo na nagre-restart ang PC ng ilang beses. At yes, normal lang po ito. Ito yung stage kung saan tinatapos na ni Windows ang setup. Ina-apply niya lahat ng files, driver at configuration na kinopya natin during the installation process. Kaya huwag kayong mag-alala kung paulit-ulit siyang naglo-load o nagre-restart. Ibig sabihin lang nito, nagsiset up pa si Windows sa background. So, after a few moments, maglo-load yung bagong Windows 11 system natin at makikita na natin yung Windows logo. Yes, so hihintayin lang natin yan na matapos yung restart kasi normal lang po yan. Yes, ito na po ang logo na nagpa-pop up. So ngayon, magsisimula na po tayong mag-set up. Okay. So ngayon ay magsi-set up na tayo sa ating computer dahil we are already installed the Windows 11 to our computer. So let's go. Let's set up. Okay. So is this the right country or region? Yeah. Philippines. And then click yes. And then yes, add layout para sa ibang mga US, English Philippines na lang. English Philippines. US na. English United States. Okay. Then US. Yeah. We're set. So, magsi-set up tayo sa ating na-installed na Windows 11. Guys, so hintayin lang natin yan kasi normal lang ito. Itong parang nag off and on. Yes. Yeah. And then
And then we need to sign in. Wait. You just click sync code. Just click sync code and then you need to enter the code. 9 5 2 7 8 6. So, ito na nga guys. Yes, tapos na tayo sa pag-sit up, no? Sa haba-haba ng pinagdadaanan natin na ito. Na-installed na talaga natin ang ating, we are successfully installed Windows 11 Pro. Okay guys, so I hope you learned something to this video and I hope masusundan nyo itong video na to and nakuha nyo po ang kung paano mag-install and mag-reformat ng PC o mag-install ng Windows or sa iba't ibang system. Applicable ito sa iba't ibang system kung ano ang na-install mo sa USB mo. And ito lang po guys, dito na po nagtatapos guys. Salamat po sa panonood. Thank you.